Hello po mga kababayan at mga kaibigan. Ito po muli si Simply Talkies Vlog. Dito po tayo ngayon sa National City, no? San Diego County. Ito po ay karamihan dito sa National City ay mga Pilipino. Diyan po sa likuran ko yung famous na Filipino restaurant, yung Titas. Siguro nakita nyo na yan sa mga previous videos ko dun sa kabilang channel. But anyway, kararating-rating ko lang po dito. Ako po ay bumili ng mga tugo, mga take home na pagkain na. Di na ako magluluto. Pero ang pag-uusapan natin mga kababayan, tulad ng dati, usaping politika, no? Komento, opinion at reaction. So bago natin ipagpatuloy, shout out muna lahat sa inyo, sa mga OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, at ganun din po sa mga sumusuporta, tumutulong sa paglago ng ating channel. No, pag-usapan natin mga kababayan, panandalian, no, yung ginawang proclamation rally ng ating Pangulo kasama ang kanyang 12 kompleto po mga kababayan, no, na mga senatorial candidates. Ngayon po ay kandidato na sila, hindi na sila aspiring candidate. So therefore, sakop na sila ng mga rules and regulations ng COMELEC. Tulad ng bawal po na yung mga naglalakihang mga posters, mga tarpaulin. Yan po ang sabi ng COMELEC, bawal po yon, no? Gun ban, o patuloy po ang gun ban ng PNP, no? At ano pang mga pinagbabawal na dapat gawin during the campaign period. So dyan po mga kababayan sa Lawag City, dyan po sa Baluarte ng Norte, mga kakailyan po ng mga Marcoses, mga kakailyan natin, mga kababayan nating mga Iloko, ha? At nagpakitang gilas po ang ating Pangulo. Inilabas niya ang kaniyang pangil. Bumira na po siya. Kung baga ito, hindi po ito mad politics, hindi po ito mad slinging, kundi katotohanan lamang. Nilabas ng Pangulo ang katotohanan na bumabalot sa Duterte administration, no, yung dati, na kung saan punong-puno po ng kadiliman, punong-puno ng kaanumalyahan at patayan ang Duterte administration. Punong-puno ng kasinungalingan at pandarambong ang Duterte administration, no? Talagang no hold barred na po ang Pangulo, no? Talaga pong sinabi niya ang kanyang napiling 12 na kandidato para pagkasenador, no, ay hindi po mag-o-oppose, kundi mag-pro-propose. Ano po ibig sabihin nun? Meaning, these 12 senators together with the 12 remaining senators will propose, no, ng mga batas na pwedeng makatulong sa ating gobyerno. They will not oppose but propose. At higit sa lahat, kanya pong sinabi na ang kanyang mga kandidato ay hindi nagtokhang. Alam niyo naman siguro yung tokhang mga kababayan, no? Yung warrantless arrest. At doon sa warrantless arrest na yan, marami po ang nagbuwis ng mga inosenteng buhay. Mula sa sanggol hanggang sa kabataan, hanggang sa matanda siguro, na mga inosente. No? Atin pong napag-alaman, no? Base na rin sa report ng Quadcom, no? Sa sinabi ng Commission on Human Rights sa mga watch crime group, mahigit sa 30,000 katao, mga kapwa natin Pilipino, na mga inosente ang nautas ang buhay diyan po sa tokhang ni Digong na inimplement ni Bato, no? Yan po yung sinasabi nating warrantless arrest. Your human rights has been violated. Sabi ni Digong, PI yang human rights na yan. Wala siyang pakialam sa human rights ng mga Pilipino. Pero pag sila na ang inuusig, sasabihin nila human rights violation. Di ba? Pag hindi angkop sa kanila, wala silang pakialam. Pero pag sila na ang inuusig,
gagamitin nila lahat ng magamit nila sa rule of law, sa due process. Ganun po sila eh. Mga makasarili, mga swapang, walang pakialam sa kapwa Pilipino, at higit sa lahat, walang pakialam sa bansang Pilipinas. O, walang nagtokhang sa 12. Walang bulaang propeta. Matibay mga kababayan. Sino ba yung bulaang propeta na yan na ninakaw ang musmos, kamusmusan ng mga batang kababaihan? Alam nyo na yan kung sino yan. Yung nandun yung sinasabing siya ba yung Son of God? Na naglabas-masok daw siya sa langit. Baka ibang langit naman ang tinutukoy mo kay Buloy. Dapat dyan kay Kibuloy, no? Ipasok na yan sa sa bilangguan para lalo niyang madama ang langit ni Peryong at Dagul, di ba? O, sino ang bulaang propeta? Walang sakristan na nagsisilbi sa bulaang propeta. Sino yung sakristan, mga kababayan? Di po ba? Tama, mali. Ang tibay ng Pangulo. Nilabas na talaga niya ang pangil. Ano pa? Walang nagsamantala sa kaban ng bayan habang ang mga Pilipino ay naghirap at nangamatay dulot ng pandemya. Kaboom! Hello, Parmali. Oh, di ba, Digong? Parmali, Digong. Ikaw, Digong, isa kang epitome of tuta. Isa kang bantayog ng pagiging traidor. Bakit? Itinuwad mo ang iyong wet packs sa mga Chekwa. Isa kang bantayog ng pagiging tuwadero sa mga Chekwa. Hindi ka nakapalag sa mga utos ni Xi Jinping. Hindi ka nakapalag sa mga kagustuhan ni Xi Jinping. Biruin mo, yang Parmali pinamumunuan ng mga inchik. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga drug lords na inchik. Nagpakatuta ka kay Xi Jinping. Di ba? Kuwang-kuwa naman mga kababayan. Habang utang siya ng utang, para daw may pambili ng mga gamot sa pandemya, wala naman nangyari. Di ba? Saan napunta yung trilyon-trilyong pisong inutang mo, Digong? Bakit marami pa rin nangamatay ng mga Pilipino during the pandemic? Saan nyo pinunta ang kwarta na inutang ninyo? Sabi nyo wala na kayong pera, wala ka ng pondo para pagkuhanan pa. Kasinungalingan mga kababayan, no? May nagsabi sa atin na yung sumisip-sip ng gaas dyan po sa Palawan, yung Malampaya drill na yan, hindi po huminto yan. Maski na may pandemya pa. Sumisip-sip ng gaas yan. Kumikita ng $1,000,000 yan. Pero saan napunta ang pondo niya, ang pera na yan? Magkano dapat ang mapunta sa gobyerno habang sumisip-sip ng pera yung Malampaya gas pipeline na yan? Di ba, Digong? Dinoble mo ang utang ng bansang Pilipinas. 100% ang inutang mo. Kung 6 trillion ang utang noon, dinoble mo yun. 100%. Baka meron pang change. Di po ba, mga kababayan? Kaya, sino sa 12 na yan ang lumamo ng pera na inutang ni Digong noong pandemic? Di ba? Tama ang Pangulo. On point po ang Pangulo. Di ba? At higit sa lahat, wala sa kanila ang pumapalakpak habang ang mga Chekwa ay inaapi ang ating mga kababayan na naka-uniforme dyan sa West Philippine Sea. Walang pumapalakpak sa kanila habang may naputulan ng daliri. Walang pumapalakpak sa kanila habang winawater cannon, nile-laser pointing, hinaharangan, binubunggo ang ating mga PCG. Di po ba? Tama, mali? Di ba, Digong? Ikaw pinagtatanggol nyo pa ang Chekwa. Anong sabi ni Digong? Tubig lang yan. Kapirasong bato lang yan. Pamigay nyo na. Di ba? Hindi mo kayang ipagtanggol ang Pilipinas. Yang mga kandidato mo sanglak kaluluwa sa Chekwa.
Bakit? Ituta kayo ng Chekwa eh. Manchurian candidate kayo ng Chekwa. Mga inutil. So on point po lahat nung sinabi ng Pangulo. Talagang sa isip-isip ng Pangulo, birahin ko na. Ilabas ko na ang katotohanan. I-real talk ko na. Ilang taon na rin lang naman. Sige, banatan na to. Gera na to. Maisulong ko lang ang 12 na alam ko na tutulong sa akin. So yun po ang paniniwala ng Pangulo. Pero depende po sa inyo yan mga kababayan. Kung yang bang lahat na yan ay para sa Pangulo o ginagamit lang ang Pangulo para sa kanilang sariling pang-interes. Baka marami dyan. Nandun pa rin ang alliance sa mga Duterte. Mga kababayan. Kaya yung mga nangangarap na ma-impeach si Sara Duterte, manalangin nawa tayo na God save the Philippines from the Dutertes and their minions. Yun po yun mga kababayan. Maganda ang hangarin ng Pangulo, pero yung sinusulong niya bang 12 ay talaga bang kakampi niya o mga hunyango? Nasa sa inyo po yan, no? Pero I applaud the President na kahit papano inilabas niya ang katotohanan. Doon sa mga sinabi niya na walang nagtokhang, walang pumapalakpak sa mga ginagawang kabalarahuan kawalang hiyaan ng Chekwa dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, sa ating mga men and women in uniform. Walang nagbulsa, nagpasasa sa yaman ng bayan habang tayo ay nasadlak sa pandemya. Walang sakristan dyan ng isang bulaang propeta. I applaud him. Nilabas niya po ang katotohanan, no? Ngayon, masasaktan ng mga DDS dyan. O, anong ibabalik nila dyan? Adik. Maniwala ka dyan, adik. Matino, hindi matino ang pag-iisip niyan. Kung hindi matino, bakit alam niya yun? Diba? No hold barred na po, no? Nilabas na po ng Pangulo ang kanyang pangil. Nilabas na niya ang kanyang talas ng dila. O, masaktan na ang masaktan, no? Pero hopefully, sa mga botante, isip muna kayo bago nyo iboto yung 12 na yan. Sino talaga ang kakampi natin? Hindi lang ang kakampi ng Pangulo. Sino ang magsusulong sa interes ng taong bayan? Sino ang magsusulong sa interes ng bansang Pilipinas? Sa usaping West Philippine Sea? Sa usaping korupsyon? Sa usaping transparency and accountability ng mga public officials, hindi yung proprotektahan ang kanilang kaalyado o kapartido. Tulad po ng kay Pusit, no? Inaantabayanan natin sino yung mga sasama sa natitirang 12 na alam naman natin na marami diyan ay maka-Duterte, no? Ma-impeach o hindi si Duterte, meron pa rin tayong laban para ma-perpetual disqualification sa ilaban sa korte. No, ituloy ang laban sa korte kung hindi siya i-impeach dahil marami ang mga senador na mga bulag at kakampi supporter ng Duterte. Okay? Yun lang po, no? So nasa inyo po kung you will heed the call of the President to vote for his 12 senatorial candidates or not. Nasa sa inyo po. Sa akin po, ang nakikita ko lang dyan na maaring talagang maging objective, magiging patas, no, ay si Abalos at si Pacquiao. The rest, even si Aimee Marcos na muling nagpamalas ng kaplastikan. Ako naaawa na po ako kay ate ng bayan eh. No? Ang Pangulo, mahal na mahal niya ang kanyang ate. Blood is thicker than water talaga mga kababayan. Bakit? Ayaw iwanan ng Pangulo ang ate niya. Yung alyansa para sa bagong Pilipinas, sinabi ni Tanchinko ba yun na hindi nila ilalaglag sa partido o dun sa alyansa na yon si Aimee Marcos, whether na ayaw ni Aimee Marcos sa alyansa na yan. Remember, sinabi ni Aimee Marcos nung una silang pinirsinta, siya lang ang wala. Sabi niya, I want to be independent. Gusto ko lahat makisama sa mga iba't ibang partido. Kaso, manang Aimee, magising ka sa katotohanan. No? Ang Duterte camp, mga Duterte supporters, laglag ka na eh.
Minumura ka na harap-harapan, hindi na po patalikuran, harap-harapan na. Ayaw nila sa'yo dahil tinatawag kang mangga. It's about time. Mag-reciprocate ka naman sa kapatid mo. Set aside your bias with doon sa mga tao na kapaligid sa kanya. Bakit ginawa na ba nila ng kagaguhan ng kapatid mo? Ginawa na ba nilang katarantaduhan ng bayan? Nandyan ang kapatid mo, alam niya yan. Trust your brother. No? Huwag ka na yung baka diyan ka lang sa lawag pupunta. After that, wala na eh. No? Doon sa nga malalaking balwarte sa Cebu, baka mamaya wala ka doon. 'Di ba? Sabi nga nila, when push comes to shove, gera patani, sino kakampihan mo, Amy? Ako naniniwala ako pag ganyang push comes to shove kay Pangulong Marcos, kakampihan niya pa rin yung ate niya. Marcos yan eh, kapatid niya yan. Blood is thicker than water, ano man ang mangyari. Pero ikaw, Amy, magising ka. Wala ka nang makukuhang suporta sa Duterte. Hindi ka nga pinapansin na ni Sara Duterte. Yung sinabi mong ipaglalaban mo siya hanggang sa dulo, yung sa impeachment, walang sinabi si Sara Duterte sa'yo dahil ayaw niya na sa Marcoses. Ayaw niya na, nilalaglag ka na ni Sara Duterte, gagamitin ka rin lang naman yan. No? Ikaw na lang ang nagpupumilit sa sarili mo. Kung pwede, manumbali ka na sa ano ng kapatid mo. Di po ba? O ngayon, madami na ngang dismayado sa'yo eh, ng mga Marcos loyalists eh. Eh, ang sabi pa nga nila eh, mukhang binubuka yata eh, dyan sa, ano eh, rally na yan eh. Diba? Huwag ka na makipagplastikan. Manumbali ka na, prodigal daughter ka eh. Pwede naman ano, basta ipapakita mo lang na pag nanalo ka, you fully support the administration. Diba? Itigil mo na yung illusion mo na Duterte ka pa rin. Duterte, nakita mo na, Duterte is the evil of all evils sa ating bansa. Gusto mo mapunta ng impyerno? Gusto mong samahan si Digong sa impyerno? Gusto mong samahan si Pusit sa impyerno? Kasi po sinasabi niya eh. Diba, Amy Marcos? O, magising ka sa katotohanan. Diba? O, kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.